Ang kwento ay nagsimula sa isang binatang naglalaro ng video game. Ang laro ay tinatawag na Tower of Trials. Ang laro ay sumikat sa Korea at ang lahat ay nagtipon upang laruin ito nang walang tigil upang matalo ito. Pero 3 taon ang lumipas at walang nakagawang tapusin ang laro. Lahat ng mga antas ng mapa ay napakahirap tapusin na maaaring tumapos sa buhay ng isang manlalaro. Matapos ang 3 taon mula nang ilabas ang laro, ang bilang ng mga manlalaro ay unti-unting bumababa dahil walang nakakayang tapusin ito. Kahit na bumababa na ang bilang ng mga manlalaro, may mga taong naglalaro pa rin at ang mga pro players ay nakakayang talunin ang ilang antas ng mapa ng laro. Si Jin, ang bida, ang unang player na nakatapos ng laro na wala pang nakakagawa. Naalala ni Jin ang lahat ng hirap na kanyang dinaanan sa bawat antas ng laro, kasama ang maraming pagsubok at pagkakamali upang tapusin ang Tower of Trials na umabot sa 11 taon. Namangha pa rin si Jin na nagawa niyang tapusin ang laro. Ngunit biglang may natanggap siyang mensahe sa laro na bumabati sa kanya sa pagtapos ng laro at ang laro ay magre-reboot at magkakaroon ng update. Napatanong si Jin kung bakit kailangan ng update gayong unti-unting nawawala na ang interes sa laro at wala siyang balak bumalik pagkatapos ng 11 taon. Nais din niyang itigil ang pag-stream sa bagong platform ng YouTube. Pagkatapos ng mahabang pahinga, nagising si Jin na may layunin na mag-upload ng video sa kanyang YouTube account na nagpapakita kung paano niya natapos ang huling antas ng Tower of Trials. Ngunit habang nagbabrowse siya natuklasan niyang naging totoo na ang Tower of Trials. Nagulat si Jin sa kanyang nakita at tinignan niya upang alamin ang tunay na nangyari. Ang Tower of Trials ay tila nagkaroon ng pisikal na anyo sa Korea. Ang lahat ng nanonood ng balita ay nagtatanong kung paano nangyari ito dahil ang Tower of Trials ay simpleng laro lamang. Habang si Jin ay nanonood ng balita, may lumabas na screen sa harap niya na nagsasabing tapos na ang reboot version ng Tower of Trials. Ang unang update ay tapos na kaya hiniling sa mga tao na tapusin ang unang palapag sa loob ng 70 araw. Lahat ng tao ay nagtatanong kung bakit sila nakakatanggap ng mensahe na ito. Ikinabigla nila nang sabihin sa notification na kung hindi nila matapos ang unang palapag ng Tower of Trials ay mamamatay ang lahat ng tao. Si Jin ay nagmamadali palabas ng kanyang tahanan upang hanapin ang lugar kung saan maaaring makakuha ng mystery item. Samantalang ang lahat ay naguguluhan dahil hindi nila alam kung saan pupunta para makatakas sa Tower of Trials. May mga nais tumakas patungo sa ibang bansa, ngunit lumitaw na ang mga tower sa buong mundo. Dumating si Jin sa istasyon ng metro kung saan matatagpuan ang mystery item. Sa pagpasok niya sa subway, lumitaw ang isang mensahe na nagsasabing narating mo ang isang event zone, na nagpapahiwatig na may mahalagang mangyayari sa lokasyon na ito. Habang naglalakad si Jin, napansin niya ang mga tao sa paligid niya ay ang mga naglalaro ng Tower of Trials at alam ang mystery item na darating. Dahil sa kakaunti ang item, maraming gustong magkaroon nito. Biglang lumapit sa kanya si Lee Jong-soo, ang CEO ng kumpanya kung saan dati siyang nagtrabaho at isang streamer na may 500,000 subscribers sa YouTube. Tinanong ni Lee Jong-soo si Jin kung anong palapag ang kanyang natalo at nais niyang magbahagi ng mga lihim. Batay sa karanasan ni Jin, at mga inabuso ng kumpanya, nagdesisyon siyang gumanti. Hinawakan ni Lee Jong-soo ang balikat ni Jin kaya hinedbutt ni Jin ang mukha ni Lee Jong-soo. Nagsimula ng kumulo ang tubig sa fountain at naunawaan ni Jin na malapit na dumating ang hindi kilalang bagay. Biglang umusbong ang isang puno sa gitna ng fountain. Tama si Jin sa kanyang hula, ang misteryosong bagay ay isang prutas. Isang prutas na maaaring magbigay ng strength, agility, health at magic stats sa isang tao. Isang bihirang item na hindi maaaring makuha kahit saan at magpapakita kapag mayroong kaganapan. Maingat si Jin sa kanyang paligid dahil hindi siya ang tanging nagnanais kunin ang prutas. Nang huminto ang puno sa paggalaw, lahat ay nagmadali patungo sa puno at umakyat. Nagkaroon ng kompetisyon para kung sino ang unang makakarating sa prutas at makakakain nito. Kinalaunan, isa sa mga manlalaro ay nakakuha ng prutas at agad kinain ito na nagbigay sa kanya ng +3 agility. Pagkatapos, ang puno ay nagsimulang kumilos at umatake sa lahat ng nasa kanyang paligid. Sa kabila ng kaalaman kung saan mahahanap ang prutas na maaaring magbigay sa kanila ng mga stats, hindi nila napansin ang mekanismo na aatake ito.
Tinawag ni Jin si Lee Jong-soo upang sabihin ang plano nito para makuha ang mystery item. Dahil sa pagkagaaman ay pumayag si Lee Jong-soo. Napagdesisyonan na sabay silang umatake sa magkaibang bahagi ng puno, ngunit hindi sumunod si Lee Jong-soo sa plano. Ginawa niyang pain si Jin ngunit ang hindi niya alam ay napaghandaan na ito ni Jin kaya siya ang inatake ng puno. Humingi siya ng tulong ngunit hindi ito pinansin ni Jin na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Sumugod si Jin sa puno at nakikita niya ng malinaw ang atake ng puno at kayang iwasan ito kahit anong uri ang gamitin sa kanya. Upang maabot ang puso ng puno, ginamit ni Jin ang puno na atakihin ang sarili nito. Pagkatapos umatake ng puno at ma-expose ang puso nito, kinuha ni Jin ang bahagi ng sanga ng puno. Ang pangunahing layunin ni Jin ay kunin ang orb ng puno kaysa sa prutas. Si Jin ay patuloy na inaatake ng puno na gumagamit ng vampiric vine skill ngunit iniiwasan lang niya ang atake. Nag-e-enjoy si Jin dahil madalas niyang gawin ito at natatandaan niya ang bawat pattern ng atake ng puno. Sinubukan ni Jin na makalapit sa puno habang inililihis ang mga atake para patayin ito. Ngunit pinalabas ng puno ang ilang paru-parong nagdudulot ng antok na maaaring patulugin ang sinuman. Pero alam ni Jin kung paano ito iwasan sa simpleng pagpigil ng kanyang hininga. Ginamit ni Jin ang sanga sa kanyang kamay upang tamaan ang puso ng puno at pagkatapos ay ginamit ang kanyang isang kamay upang lalong durugan ito. Habang ang mga vine ay aatake, biglang sumulpat ang alert at si Jin ang unang nakatalo sa Mangroves of Greed. Ang pagsasanay at pagmemorya ni Jin sa pattern ng kalaban sa laro ay malaking tulong sa kanya sa pakikipaglaban sa Mangroves of Greed. Si Jin ang unang taong pumasa sa Mangroves of Greed at nais ng sistema na may record ito at isama sa system ang kanyang impormasyon. Ngunit ayaw ni Jin na maidagdag ang kanyang impormasyon sa system. Dahil magdudulot ito ng malaking abala kung malalaman ng ibang tao na isa siya sa pinakamahusay na manlalaro sa Tower of Trials. Hindi nag-aksaya ng oras si Jin sa system na makuha ang kanyang impormasyon, bagkus ay sinubukan niyang kunin ang orb ng puno. Ang prutas ng Mangroves of Greed ay nagbibigay ng 3 stats sa Strength, Agility at Magic. Ngunit ang orb ng puno ay nagbibigay ng 12 stats at ito ay isang epektibong item na katumbas ng 4 na beses na pagle-level up kapag kinain. Kinain ni Jin ang orb ng puno at ang kanyang katawan ay nagliwanag habang unti-unting inaabsorb ang orb ng puno. Kailangan ni Jin na suriin muli ang kanyang stats upang makumpirma kung matagumpay ang pag-absorb. Nakakuha siya ng 12 na puntos sa stats at ngayon ay siya ang pinakamalakas na individual sa level 1 dahil sa stats na ito. Isang oras pagkatapos ay nagbigay alam ang system sa lahat tungkol sa pagkatalo ng Mangroves of Greed. Sinundan ito ng isang video recording kung paano ito natalo. Walang naniniwala sa balita at ang chat box ay inuulan ng mga taong hindi makapaniwala sa pagkatalo ng Mangroves of Greed. Ngunit lahat ay nakita kung ano ang tunay na nangyari at paano nalampasan ni Jin ang Mangroves of Greed. Ang mga tao na nakipag-ugnayan kay Jin sa kanyang pangunahing account ay nag-aalok ng napakalaking halaga ng pera. May nag-alok ng 10 bilyong won o higit sa $9 milyong bilang down payment at karagdagang 100 milyon o mahigit sa $8,000 kada buwan. Samantalang iba naman ay nagbigay kay Jin ng kahit gaano karaming pera na gusto niya. Sila ay nagmamakaawa para sa kaalaman tungkol sa Tower of Trials. Hindi na kailangan ni Jin ang pera dahil sa pagbabago ng mundo. Kung hindi nangyari ang mga ito, tatanggapin niya ang halagang inaalok sa kanya. Ngunit nagbago na ang panahon, hindi na nais ni Jin na ipagbili ang anumang kaalaman na mayroon siya tungkol sa Tower of Trials. Ang kaalaman ang pangunahing isyu ngayon para kay Jin dahil nais niyang maging una sa lahat ng bagay sa Tower of Trials. Habang iniisip ni Jin ang kanyang susunod na lokasyon, ang mana na dumadaloy mula sa Tower of Trials ay binago ang mga bagay sa labas ng tower patungo sa mga holy artifacts. Ginawa lamang ang mga ito ngunit naglalaman ng kapangyarihan ng tunay na mga artifacts sa Tower of Trials. Dumating si Jin sa pangunahing lugar, ang Korean National Museum. Ang museo ay parang isang kahon ng yaman na naglalaman ng maraming artifacts. Ngunit napapaisip si Jin dahil hindi lang siya ang tanging interesado sa mga bagay sa museo at tiyak na may mga top players na naruroon. Nakatanggap si Jin ng notification nang siya ay pumasok sa gusali. Pagkapasok ay nakita niya ang isang sunog na katawan ng tao.
Balak ni Jin na makuha ang Great Map of the Eastland, isang uri ng cheat map na nagtuturo sa mga ruins, detalye ng maze at mga halimaw at item na kanilang binibigay pag napatay. Bagamat ang mapa ay nagbibigay lamang ng impormasyon hanggang sa ika-10 palapag ay malaking bagay na ito. Ilang tao ang naglalaban sa loob ng museo nagbiglang dumating ang isang lalaki at pinatigil sila. Binalak lumaban ng isang lalaki ngunit napatigil ito nang gamitin ng isa pang lalaki ang kanyang kapangyarihan. Dumating ang isang matandang nagngangalang Min Jungwo upang kamprontahin ang lalaki. Nagkainitan ang dalawa hanggang sa gamitin ng matanda ang kanyang fire magic. Inatake niya ang lalaki na naging dahilan upang masunog ito hanggang sa maging buto. Ang matanda ay may kasama, si Lee Yuri na nagbabantay sa likuran ng matanda. Sinabi ni Yuri na siya na ang bahala at inilabas ang isang maliit na replika ni Anubis. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang buhayin ang maliit na replika ni Anubis. Sinabihan niya ang mga nandoon na kung sino man ang gumalaw sa kanila ay ituturing na kalaban. Nagtataka sila kung paanong na-awaken ng maaga ang mga kapangyarihan nila at sila ay sumuko na lang. Nagpasalamat si Yuri hanggang sa mapansin niya si Jin na naglalakad ng walang pakialam sa mga nangyayari. Inutusan ni Yuri si Anubis na atakihin si Jin, na agad namang ginawa ni Anubis. Ngunit nagawang ilihis ni Jin ang atake, at nagtaka ang batang babae dahil wala pa siyang nakikitang nakagawa nito. Nagulat din ang ibang tao sa museo sa nakita nila dahil imposible para sa kanila ang gawin ang ganoon. Sa ngayon, mas malakas ang stats ni Jin kaysa sa sino man sa museo, kaya't nagtagumpay siyang iwasan ang atake ni Anubis. Iniinsulto ni Jin ang batang babae dahil sa kanyang mababang kalidad na summon, nagalit sa kanya ang babae at agad na nagtawag ng 4 pang Anubis upang labanan si Jin. Lalong nagalit ang babae dahil sa pang-aasar ni Jin. Naglabas si Jin ng isang Pinewood Tiger at ipinakita sa batang babae ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Kapag mas maraming mana ang inilalagay sa isang summon, mas lumalakas ito. Dahil sa dami ng mana na mayroon si Jin, nagulat ang batang babae sa laki ng summon nito at makikita niyang iba ito sa kanyang summon. Ipinag-utos ni Jin sa tigre na atakihin ang mga Anubis dahil tiwala siya na madali niyang matatalo ang lahat ng mga ito. Ang summon ng batang babae ay agad na inatake ng tigre at mabilis na naubos ni Jin ang summon ng babae. Na-realize ng batang babae na wala siyang laban kay Jin at nawalan na ng gana na ipagpatuloy ang laban dahil sa kanilang malaking pagkakaiba sa lakas. Lumapit si Jin sa batang babae at humingi ng isang bagay, ngunit hindi sigurado ang babae kung ano ang gusto ni Jin sa kanya. Sinabi ni Jin na gusto niya ang maskara ng Tutankhamun, ngunit tumanggi ang babae na ibigay kay Jin dahil wala itong silbi sa Korea. Sinabihan ni Jin ang kanyang tigre na lumapit sa babae at dahil natatakot sa tigre, sumunod ang babae sa kahilingan ni Jin at ibinigay ang maskara ni Tutankhamun. Pagkatapos ay inutusan ni Jin ang kanyang summon na bantayan ang palapag na patungo sa itaas dahil ayaw niyang may makaistorbo sa kanya. Ngayon natapos na ang kanyang preparasyon, nais ni Jin makuha ang pinakamalakas na talent sa Tower of Trials.